Mga ka-dribble, grabe, may matindi na naman nangyari sa Los Angeles Lakers. Hindi trade, hindi buyout, pero isang desisyon na may dalang kwento ng paghihirap, tiyaga at muling pagbangon. Eto na nga, pag-usapan natin ang pinakabagong galaw ng Lakers, ang pagpirma nila kay Kobe Bufkin sa isang NBA contract. Opisyal nang inanunsyo ng Los Angeles Lakers na pinapirma nila si guard Kobe Bufkin sa isang NBA deal. Hindi man isinapubliko ang buong detalye, lumabas na ito isang 2-year minimum contract na may team option sa 2026-27 season. Mga ka-dribble, hindi basta-basta ang kwento ni Bufkin. Sa South Bay Lakers pa lang, talagang winasak niya ang G-League. Isipin niyo to ha, 26.7 points kada laro, may 4.1 rebounds at 4.3 assists pa, habang tumitira ng 51.3% mula sa field at solid na 43.1% mula sa 3 sa loob ng 21 games. Hindi lang volume scoring, efficiency pa. Parang kada laro may pinapatunayan. Kada possession, parang sinasabi niya na hindi pa tapos ang kwento ko. At yan ang nakita ng Lakers. Kung babalikan natin, originally drafted si Bufkin bilang 15 overall pick ng Atlanta Hawks noong 2023 galing Michigan. Pero sa unang dalawang NBA seasons niya, 27 games lang ang nalaro niya. Na-trade siya sa Brooklyn Nets nitong off-season pero na-waive din agad. Dito na pumasok ang South Bay Lakers bilang second chance niya sa liga. Hindi siya sumuko. Sa halip, nagtrabaho siya ng todo hanggang sa makakuha siya ng tig 10-day contract sa Memphis Grizzlies at sa Lakers. At ngayon mga ka-dribble, hindi na pansamantala. May kontrata na siya hanggang sa remainder ng season. Kung tutuusin, swak na swak sa hinahanap ng Lakers si Kobe Bufkin. Matagal nang naghahanap ang team ng batang 3-and-D type na player at base sa ipinakita niya sa G-League, pasado siya sa billing na yon. Bata pa siya, 22 years old, at may oras para patunayan kung karapat-dapat siyang kunin ang team option para sa 2026-27. Mas interesting pa dito mga ka-dribble ay ang naging desisyon ng Lakers management. Pwede silang dumiretso sa buyout market para sa huling roster spot, pero pinili ni Rob Pelinka na i-reward si Bufkin kaysa risk na maagaw siya ng ibang team na may open roster spots. Ayon kay Pelinka, naging agresibo pa rin ang Lakers sa trade talks. Para sa kanya, ang pagiging agresibo ay hindi lang pagkuha ng player, kundi marunong ding tumanggi sa mga galaw na maaaring makasira sa short-term at long-term vision ng team. Minsan, mas mahirap daw ang magsabi ng no, lalo na kung mukhang mabilis na solusyon, pero may kapalit sa hinaharap. Pero kayo mga ka-dribble, anong take nyo dito? Sa tingin nyo ba tama ang Lakers na piliin ang long-term upside ni Kobe Bufkin kaysa sa quick fix mula sa buyout market? Ano ang mas may bigat para sa inyo? Development o instant impact? Yun muna mga ka-dribble ang kwento natin ngayon. At para sa mas marami pang balitang Los Angeles Lakers, tumutok lang dito sa ka-dribble. And don't forget to like, share, comment, and subscribe. Tandaan, tuloy-tuloy lang tayo sa talbog ng buhay. Dribble pa more!